4 na araw na. 4 araw, 3 gabi. Apat na gabi na atangan. Limagan. Saan ba nagpunta? Hindi nga namin alam. May pumunta dito na babae. May mga tato. May mga tato. May mga tato. Wala dyan si Kimberly. Umaalis siya. Oo, Gabi. Pinupuntan daw dito mga... Yan, yung babae na yan. Naku. Nakamotor na kasi may motor yan. Yan, kasama natin dito sila Mami Lee, tsaka si Ate Ruby. Papunta po tayo sa triplets kay Ate Kim. Yan. At syempre, salamat kay Tita G ng Hong Kong shoutout po. Sakto, dadalhan natin ng gatas, bigas, ulam, ayan, tsaka nandyan yung bigas. Mabigat lang. Tita G, thank you dito sa halagang 2,000 po na blessings sa mga anak ni Ate Kim sa kanila. Malaking tulong po kasi may nag-message po sa akin, tubig at saka asukal na lang daw yung ginagawang gatas ng mga bata, yung triplets. Kaya sakto ito, meron pinadalang ayuda si Tita G. Maraming salamat po. At yun, napanood din ni Tita G yung ating paggawa ng renovation sa bahay ni Lola Adelina. At nakita niya din na basang-basa sila, Kuya Jeffrey. Yan. Masyadong maraming nag-aalala sa inyo. Oh, thank you. Mga waterproof sila, no? At saka nagdadala naman sila ng pamalitan. Oo. Sabi ni Tita G, para may pambili ng pangresistensya ng katawan. Pinapabigyan kayo ng tig 500 kayo ni Bossing. Salamat ho, Tita G. Maraming salamat po sa binigay mo. Bukas may pabahay tayo, ha? Tayong dalawa. Katulad si Kuya Akil. Sabihin mo si Kuya Akil. Siyempre si Mami Lee, dahil maginaw din si Mami Lee, giniginaw. Giniginaw! Yan. Pinapabigyan din kayo ni Alicate Ruby, pinapabigyan kayo ni Tita G ng tig 500 din. Thank you po, Tita G. Salamat po dito sa share ng blessings mo sa amin. God bless po. Parang Pasko lang ah. Araw-araw Pasko. Thank you po, Tita J. God bless po. Sumama ka bukas ha. Huwag kang mawala sa ating paggawa ng bahay. Sige ha. Nakarating lang nila, galing sila sa trabaho. Yan ka po. Diretso na po tayo. Samahan niyo po kami. May tindahan na dyan. Ay, ni Mama. Ginikan na. Ha? Ginikan na, nanay na. Kailan umalis si Mama mo? God bless. God bless. Una, paginikan. Umalis daw yung nanay nila, si Kim. Yun naman iaupag na bata. Sinong kasama niyang bata? Siya na. Oh, siya lang. Ay, man triplets. Ada naman nanay. Diyan yung nanay mo. Si nanay, si Lola. Yung Lola. Maringada. Hain. Ano nga? Ayun, ito nanay. Natrabaho. Sino yung bantay ng mga kapatid niyo? Lolo. Si Lolo. Tara, dito tayo. Sige. Tatay, mo pa yung kulop. Kumusta? Ayaw po. Kasi mo na pati. Tabi. Porte talaga. Hello. Baby. Ayan sila. Plywood ko na. Hi, hi. Pasok. Opo, sige. Okay. So kami. Abot palaktika. Kumusta ka, baby? Ha?
Nag-i-snack. Anong snack mo? Pandesal. Pandesal lang snack. Nahihiya. Oh, ikaw, kumusta? Oh, bless. God bless. God bless you. God bless you. Ano sila? Sige, tatay, magdamit ka muna. Dito po ako para makapag-usap tayo. Naglalaba yung misis ko, tapos ako naman gagawa ako doon ng Lagay natin to. bahay doon sa kabilang kalsada. Oh. Tapos nung umuwi ako na tanghali, Sumalubong ito sa amin doon, itong mga anak ni Kim. Wala daw ang nanay nila, umalis. Matagal na pong umalis. pag uwi ko dito ng tanghali, sabi ang asawa ko na, andun umalis. Hindi man lang sa akin nagsabi, sabi ng misis, hindi man lang sa akin nagsabi kung saan pupunta. Kailan pa, tatay? Martis. Itong Martes lang? Ano na ba ngayon? Sabado? Sabado na. So Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes. 4 na araw na. 4 araw, 3 gabi. 4 na gabi na atangan. Limagan. Saan ba nagpunta? Hindi nga namin alam. Kasi sabi ng pamangkin ko, tinatanong niya kung saan ka nagpupunta, saan ka natutulog. Hindi raw sa kanya nagsasabi. Hindi siya nagsasabi. Pero nandito lang sa Borongan. Oo, nandito lang sa Borongan. Bakit naman niya iniwan yung mga bata? Hindi nga namin alam kung bakit ganyan yan. Kasi yung ko, nakawa nga ako sa asawa ko, naglalaban, napupuyat mag-aga. Nasaan po yung asawa mo? Nandun sa sawang. May trabaho. Wala, pinapunta ko lang. Meron lang sa pamangkin ko. Napapagsabihan ko baka pumunta gumagi doon sa kanila. Sabihan mo ka ako na huwag ka May lang magsasabi problema? ko May punta. problema ba si Kim? Or may problema sa inyo? Wala naman sa Hindi amin kayo kasi. nagkaano sa... Hindi kasi wala yan, hindi na namin alam kasi pag pag tanghali, ganyan, pumupunta yan siya dito. Tapos, sabi naman ng nanay niya, sabi niya, ano mo yung mga bata, patulogin mo kasi yung mga bata kapag nakakapunta dito, hindi naman humiwalay sa kanya, kasi lalabas siya. Siya ang naglalaba yung mga labahan nila. Si nanay. Oo, tapos siya pa nga naglilinis. Tapos, minsan naman nagsasayang sa kanila. Siya, minsan lang nagsasayang sa kanya. Dito kami nagsasayang sa bahay. Kahit mayroon siya bigas doon, dito yun kasi panay naman yung cellphone. Kaya ako pinagsasabihan ko, bakit Baka yan ang may kachat. inaatupag. Hindi naman, no? Bakit yan ang inaatupag mo, cellphone? Hindi yung mga bata. Dapat yung mga bata, bago ka mag-cellphone, patulogin mo, no? Liguan. Tapos, bababa yan dito. Dala-dala yung mga galunan, may mga pang-igib. Sabi niya, tay, pakisuyo, igib mo ako. Punta naman ako kahit galing ako sa trabaho, kahit pagod ako. Siyempre, obligasyon ko yan eh. Anak ko yan, wala dito yung asawa. Kaya pinag-iingatan pa nga namin yung mga inanon niya, inipirahan baka Oo nga. Kasi mamaya. hindi pa naman matagal yung pagkaano niya. Oo. Pinahanap ko ang bulso ko. Sawang, hindi daw niya nakita. Sabi niya, saan kayo nagpunta si ate? Ano sabihin mo Siguro kapag nasa mga kaibigan. Siguro, kasi sa bisis, ng December ata, yung bulto yung mga bata. May pumunta dito na babae, taba. Siguro katangkan. Taba, tapos may mga tato. Yung mga tato. Yung mga tato. No, sabi ng bunso ko, taga Bayubay daw. Bayubay. Oo, dati kaibigan. Sa sa may Pangdan, crossing papuntang Kabunga. Chanda. Papuntang Kabunga. Malayo yun. Dati ang kaibigan niya nung nag-aaral pa siya sa Kumpri. Tapos, ayan, nagpunta yan dito sa BC, sa Buldi. Tapos, mga ilang araw, pumunta ulit yan dito. Bumalik. Bumalik yung babae niya. Ano ba ang sadya niya? Bakit siya pabalik-balik? Ewan ko kaya
tataka nga ako, baka sabi ko, siguro, misis, baka yan nagsasabi sa kanya na, sige, magpakaano-ano ka, magpakaano ka, iwanan mo kasi Maging hindi yan malaya mga, siya. mga magulang mo, Oo. mga bata. Hindi matitiis. So, hindi Yung mga- matitiis. Itong mga apo. Siguro, sabi ko, yan ata ang nag-ano sa kanya, sasabi na, ganito, ganun. Anuan mo, magpakaano ka, pakalaya ka. Iwanan mo yung mga bata kasi nandiyan mo yung mga magulang mo, hindi yan matitiis nila. O, minsan nga nagugulat nga kami, ni Mrs. sa ating gabi. Umiiyak yung mga bata. Nag-iiyakan. Pinigising ko ang asawa ko. Sabi ko, Mrs. Gumising ka nga, puntahan mo sa taas. Puntahan. Sabi naman niya, bumababa siya. Wala dyan si Kimberly. Umaalis siya. Oo, maalis. Pinupuntahan daw dito mga... Yan, yung babae na yan. Nakamotor yan, kasi may motor yan. Grabe naman, no? Iiwan niyo yung mga bata. Tapos gabi pa, hindi sinasabi sa inyo. Hindi nga namin nalalaman kung... Oo, hindi nga namin nararamdaman sabihin- kung dito yan dadaan, kung saan dadaan. Ibig sabihin, hindi na lang siguro isang beses niya ginawa yun. Hindi na. Kasi, parang ano na lang, normal na iiwan mo yung anak mo. Oo, ilang beses ko yan naramdaman. Siguro 3 beses o 2 beses ganyan na. Nag-iiyakan yung mga bata. Pating gabi, siguro mga alas 12, alauna. Kawawa naman, walang Tapos kasama. pinupuntahan namin doon. Puta niya sabi ko. Walaan naman dito. Umaalis siya. Mga anong oras ho siya? So, mga alas 12. Minsan, mga bata pa oras, mga alas 9. Pero hindi namin nalalaman kasi dito, nag-usap-usap kami. Mga anak ko, nag-aaral sa ISO, college. Tapos yung anak ko nag-aaral sa Kumkoy, graduating ng grade 12 ngayon. Nag-usap-usap kami mga problema nila, mga project. Opo. Mas mainam ngayon, huwag niyo nang ihiwalay yung mga bata. Kasi baka pag bumalik siya tapos iiwan na naman kung anong mangyari sa kanila. Hinaano ko lang sa kanya na bakit nagkaganyan siya, hindi naman siya dati. Ganyan. Nahihirapan talaga asawa ko sa mga bata. Yun nga po, mahirap talaga kasi 5 ito. Minsan kami dalawa, doon kami natutulog. Lalo na pag yung asawa ko, may meeting sila sa Purpis kasi member sa Purpis yan, sa Nulian. Asawa ko. Wala na, iwan. Kahit mayroon akong trabaho, hindi na lang ako pumapasok sa trabaho ko. Ako na lang nagpapaiwan ng mga bata. Ginagawa ko na lang pinapaliguan, pinakakain. Parang kayo na yung umako sa obligasyon ng mag-asawa. Kasi ako, Si Dave, ano balita kay Dave? Nagre-reach out dito? Nangungumusta sa mga anak mo? hindi ko pa naramdaman. Wala Wala dito. Kasi wala kami komunikasyon eh. Hindi nakikipagkomunikasyon sa mga anak ko. Hindi nakikipagkomunikasyon. Parang nagbuhay, dalagat, binata. Mahirap man magsalita pero ganun yung ginagawa nila ngayon. Gusto nga yung mga pinsan ko, pag anuan sila, sabi ng isang pinsan ko, akin na lang yung isa dito. Huwag na. Sabi ko, Tiisin na lang dito. Hindi pwede. Pag nagkahiwa-hiwalay, baka kung ano pa yung... nakawawa ko sa mga bata. Ngayon pa na, medyo nagkakaisip na sila. Oo, may lumawa sila mag-behave. Hindi sa akin yan nagdaan nung maliit pa ako. Sabi ko, sige, lalabanan ko yan kahit anong mangyari. Pag lumaki-laki pa yan, hindi masyadong mahirap alagaan. Ilang taon Hindi na na lang. ba ni-report sa police? Dahil for days na hindi nyo nakikita. Gusto Dapat ko nga- siguro ipaano nyo sa barangay o sa police Gusto ko nga pumunta sa sa para may ano na yan hahanapin na yan parang irresponsibilidad sila sa mga anak nila. Hindi ako gumawa sa kanila. Kahit naghirap ang buhay ninyo, hindi talaga nyo iniwan ng mga anak nyo. Lahat sinubukan kong paghihirap. Mula nung magpamilya ako, alam ko na ang mararatingan. Kaya hindi ko yung ginawa kahit kailan sa mga
sa mga anak ko. Mula nung maliliit pa, hanggat lumaki, nagsipag-aral ng kolehiyo. Nakakalungkot naman na ganun ang ginawa ni Kim. Last vlog namin sa kanya, kasi si Tita Elisa, nag-aalala din sa kanya yung ating sponsor. Oh. Sabi ni Tita Elisa, ano nyo, samahan nyo para ma-relax muna, ilabas nyo. Kaya nung time na last vlog namin, sinamahan namin siya sa coffee shop, sa restaurant, para i-treat siya, ma-relax. Parang day off niya. Oh. Tapos nagpa-check up. Kasi Kasi yung ulo niya, ilang beses siyang tinulo yung ulo niya. Binila ng mga gamot. Tsaka mga vitamins ng mga anak niya, tsaka sa kanya. Kala ko naman na talagang seryoso siya sa... Aywan ko kung ang problema pumasok sa ulo niya. Ang problema niya naiisip. Wala naman sa aming lahat naman kami pag kababasa lang kamay niya, pagkain na lang. Kain na lang. Lahat kami ang nag-ano dito. Kasi alam ko, hindi niya kaya. Mayroong mga bata. Matrabaho. Wala Ay, imposible namang hindi kayo makikialam. Yung mga anak, mga apo at mga anak mo rin siya. Oo. Panganay ko pa. Panganay mo pa. Tapos ganyan lang ang gagawin niya. Hindi man lang sa amin nagpaalam. Kaya... Hindi man lang sa akin nagsabi. Pero ilang beses na niya ginawa yan? ngayon lang. Ngayon Nung lang yan. huli, ay si Dave pala yung umalis dati. Ngayon lang ginawa niya. Ngayon ko lang naramdaman na Dati umalis din siya, nagtrabaho sa Manila. ay sa Maynila. Oo. Pero anuan nila. Pinag-usapan nilang mag-asawa. Pinag-usapan. Oo. Hindi sa inyo pinaalam. Oo, hindi sa amin pinaalam. Nagulat nga ako, madaling araw eh. Huminto yung van, dala-dala na yung bag na malaki. Saan pupunta? Ang lalit pa yun ng mga bata. Tapos sabi naman ni Din, ayaw mo na lang yun, tay. Siya na lang nagsabi sa akin. Ngayon pa siya trabaho na mayroon siya mga maliliit na bata. Buti kung may isa lang. Ang dami niyan. Ang dami na ito. 3 at saka 2 pang... Dalawa pang Mga chikiting, Paano mo maiiwan yung mga ganito? baby. Natahimik lang yan dahil may pagkain na biskuit. Wala. Ang iyakan niya kanina, umalis si asawa ko. Gusto sumama. Ito pa yung isa. Nagyan mo pa. Ewan ko, hindi namin alam kung anong problema niya. Iba si Kim, malihim siya sa inyo, sa magulang. Hindi nagsasabi ng totoo, tatay yan. Hindi. Pag kinakausap nga namin, parang hindi siya makatingin ng diretsyo. Diyan ako nagulat. Bakit umalis siya? Hindi man lang nagsabi kung saan siya pupunta. Hindi man lang nagpaalam. Ano ba yun? May dala siyang damit, tinignan niyo? Ayaw ko sabi ng pamangkin ko, humiram daw ng misis niya, shirt at saka damit. Tapos pinagsabihan niya, saan ka pupunta? Hindi man lang sabi ng pamangkin ko, hindi man lang nagsabi sa akin kung saan pupunta. Pinagsasabihan niya na, uwiin mo yung mga bata, kawawa. At saka yung nanay mo, alam mo naman, maraming ginagawa. Mag-aalala, siyempre, lalo na Tatay mo, mga magulang mo, alala. Pinagsabihan nga niya, babae pa siya. pumunta dito, tatay mo, hinahanap ka. Tapos biglang umalis, hindi nga nagpaalam sa kanya. Biglang daw umalis. Baka may gusto ko yung sabihin, mapapanood niyo to pag in-upload natin. Ay, masasabi ko lang sa kanya, sana, Kimberly, maawa ka naman sa mga bata, umuwi ka. Huwag mo naman ganyanin. Hindi ka naman namin pinagalitan. Hindi naman kami sa iyo galit. Bakit umalis ka na wala man lang paalam? Sana maawa ka sa mga bata. Balikan mo kasi nanay mo. Alam mo naman, daming napupuntahan. Daming ginagawa, tatrabaho. Kahit paglaba nga, hindi nga nakakapaglaban na. Anak ko yung nalalaban na lang. Kami, minsan pag wala akong pasok, wala lang naglalaba. Tulad ngayon, wala siya. Malaking sa amin yung mga bata. Hindi mo naman matitis na pababayaan mo doon sa taas. Tsaka ang papumayat ang mga bata. Sabi nga, may nag-message kasi sa akin, tay.
isang ano natin, follower at saka subscriber, laging nanonood ng ating vlog. Sabi niya, pag mapunta daw ako dito kay Kim, meron siyang pinapasabi tungkol dito sa GCash. Nag-ano siya, nag-scam siya. Alam niyo po ito? Hindi. Nagpa-GCash siya, nanghingi siya ng 5,500 si Kim dito kay Ma'am Roda, ay Ma'am Rhea. Taga dito lang din ito, yung lagi niyang kinukuhanan ng GCash pag nagpapadala si Dave. Oh. Ang sabi niya na nag-send si Dave ng 5,500. Siyempre, tiwala na siya. Oh. Tsaka naawa din siya dahil kailangan na daw ng mga bata pambili ng gatas. Ang nangyari ho, siyempre dahil regular nang nagpapa-GCash si Kim sa kanya, binigay niya ang 5,500 nang hindi niya tinitingnan yung cellphone. Oh. Kung meron ba talagang sinend or wala si Dave. Kasi sabi niya nagpadala nga daw si Dave sa GCash sa kanya. Hindi man sa amin nagsasabi. Yun pala, wala. Oh. Binigyan niya ng 5,500. Hindi naman sa amin nagsasabi yan. Dahil sa, syempre, naaano siya na ang kwento daw na ganito na wala na daw ito dinididi. Oh. Ano na lang, yung asukal at saka tubig. Minsan nga nakikita ako sa sa kanya pag walang-wala talaga na. Pero pag nakakataon na ko yung trabaho, yan, binibilang ko ng gatas, yan, diaper. Tulad ngayon, wala diaper. Standby kami, umistop muna yung trabaho namin. Wala. Yun, gusto niya lang pasabi ni Ma'am Rhea na baka daw mapunta ako dito. Kala ko naman nandito pa si Kim para kumprontahin sana siya dito. Kaso umalis na. Baka isang ano din to, dahilan kung bakit siya tumakas. Kasi pwede siyang ipabarangay dito. Hindi na lang pala isang beses niya ginawa ito, Kaponi. Meron pang iba daw na ginawa niya ng pang-i-scam. Hindi namin alam yun. Kasi hindi sa amin nagsasabi kahit nagkakapira niya. Kakapira siya. So kung nakakakuha siya ng ganung pera, baka yun na yung yung ginamit niya pag-alis. Oo. Yung Na 5,500. nga ako, sabi ko nga sa misis ko na pag nagkakamayroong pera, dito binubuhos sa mga anak niya, dito inaano sa mga anak niya. Naiwan ko, sabi ni misis, tao na yan. Yan ang sabi. Hindi natin alam. Dalawa silang nag-message sa akin na follower natin na na-scam niya. Sana Kim, huwag mong gawin yun, no? Kasi syempre, naghahanap buhay Ngayon ko lang lang din. ngayon ko Nang lang maayos naramdaman yung yan. mga yun. Dapat manghingi ka na lang, magsabi ka kung ano yung kailangan, hindi yung talagang to the point na gagawa ka ng mali para syempre lang wala yang- sa ano mo, pangangailangan, hindi siya patas. Makakarma ka, may mga anak ka. Ayaw ko ng bata na yan. Anong pumasok sa utak. Oo, anong Hindi namin nangyayari alam. sa kanya? Hindi nga namin namamalayang nanay niya na maalis siya dito. Lang namin, nag-iiyakan yung mga bata. Minsan, iniiwanan, walang gatas, walang diaper. So pag ganito, sino po ang mag-aalaga nito pag halimbawa papasok kayo? Misis, yung asawa ko, Hindi na siya natrabaho doon. So, wala na. Umalis na. Dito na lang tatrabaho sa bahay. Minsan, pinupuntan pa dito ng hindi ko naman pinapayagan. Sabi ko, tulungan mo na lang mag-alaga si Kimberly, mga bata. Pero yung mga sinasabi mo, mga ginawa niya, hindi namin alam yun. Kasi pag nagkakapera siya, malihim naman yung bata na yun. Sabi niya, nagsasabi na, ganito ka nun, meron ko pera. Wag na lang kayo magulat pag may magpunta dito na mga maghanap sa kanya kasi meron siyang ibang ginawang hindi maganda. Kinuhanan ng parang in-scam niya yung iba. Kaya siguro Ilang tao? dalawa po yung nag-message sa akin. Dalawa. Sila kasi nanonood. Alam nila na tinutulungan natin si Kim. Kaya sabi niya, baka makita mo doon pagpunta mo, Sir Pony. Masabi na wag niya nang gawin yun. Dahil, yun nga,
Siyempre, magkano lang naman ang tubo sa GCash? Oo, 10 piso. buhay lang yung Tapos, mga yan. 5-5 ang i-scam niya. Meron pang isa, ganun din, 3-5 naman ang 3-5. Nakakalungkot. Kaya sabihan ko, gusto ko nga sana humingi ako ng ng advice sa kumari ko na sa DSWD dito sa Kapitolyo kung anong pinakamaganda talagang gawin ko Maganda. Para maano din siya? silang mag-asawa. Maobliga. Kasi matanda na rin kayo, tatay, yung asawa mo. Wow. Para maobliga silang mag-alaga. Kailangan silang Minsan nga, sa DSWD. Isang guni kung ano yung dapat mong gawin. Tsaka yung asawa niya, si Dave, kailangan yung pwersahin. Hindi pwedeng ganito na iaako sa inyo yung responsibilidad nila. Hindi. Mga anak nila ito. Although kayo mga lola, lolo. Pero hindi pwede naman na hanggang sa paglaki ganun kayo. kaya Dapat meron silang mga gagawing responsibilidad. Iwan man nila, sustentuhan nila. Pero hindi siguro. Isang guni nyo sa DSWD, tatay. Yan ang Baka pwede pa to silang matulungan, di ba? naiisip ko. Yan na nga lang naiisip ko talagang pupunta ko. Pag hindi siya umuwi. Pag di siya umuwi, isang guni nyo sa DSWD. Para alam nyo kung ano yung tamang gawin. Tsaka pag bumalik siya dito, pupuntahan siya ng mga iniskaman niya. May papabarangay siya. Malaking kaso yun kung hindi din niya mababayaran. Pag hindi siya magbayad, ayun ko lang. Ano bang Wala na kaso po pag dyan. ganun? Basta siya lang may Problema. problema Yan, makipag-usap siya sa taong na-disturbo niya. sa mga tao na inano niya. Bayaran niya. Siya na lang. Tingnan mo, Ate Kim, kung Labas mapanood na mo ako man dyan. to. Tingnan mo si si Dambo. Pumayat na. Baby? Odo. I think, Ginasaan na tatay. ginaset ka nagkasakit, binatok, Nagkasakit. inubo. Inubo. Pumo si Tira, inuubo nga ito isa, nagdududrangan ni Tira. Pag inubo ang isa, sabay-sabay na. Sabay-sabay na. So ngayon, may gatas pa sila, tatay. Wala yung gatas, kahit lampin, wala. Inaantay ko ngayon pamangkin ko pumunta dito, nandun pa-duty pa sa DP. May dala kaming gatas Mahirap na ako dito, ng tatay, no? Para makatulong sa kanila habang hindi pa nauwi si Kim. Pinapuntahan ko kanina yung anak ko, yung pamangkin ko sa DP, nung pa-duty. Nahiram ako ng pera, pambili lang ng diaper, sabi ko. Ito, may Hindi lang binili ho magtatagal. tayong gatas. Bali, meron tayong dalawang 700 grams. Ayan. Galing po ito kay Tita G, halagang 2,000 pesos po. Bibili kayo, may gatas na kayo. Ayan. Ayan. Tapos ito, para kay Matthew. Ito ba si Matthew? Sa inyo to ni Kuya. Kailangan din nila maggatas. Ano ka kan Tita G? Salamat. Salamat. Salamat po, sige lang. Hawak. Ikaw kuya. Salamat po. Salamat po. Ayan. At meron kaming dalang bigas, tatay. Yan. 10 kilong bigas. Total, kayo na naman yung nag-aalaga. Kayo na yung magpakain na lang din. Pagluto nyo ng sabaw, meron dito manok. Sabawan nyo na lang, nilagang manok. Para kahit papaano, meron kayong ulam. Baby? Pwede sikat dito, Vanessa. Magaan na, tatay. Kasi bago pala nira ka nag-uupay. Chadi? Magaan. Magaan na damay-dambo. Saan si nanay mo? Hindi ka, baby. Ay, ni nanay. Ha? Saan si mama? Ha? Mama, uwi na. Huwag niyong pabayaan ng mga bata. Malungkot sila.
Nararamdaman siguro nila na wala yung nanay nila. Oh. Hindi sila nag-iiyak. Hindi nila hinahanap. Hindi. Buti na lang sanay sa kanila. Ano? Thank you. Salamat po sa mga sponsor, sa mga bata. Yan lang ang sasabi ko. Yung mga ano dyan, mga... I-report nyo na tatay sa pulis. Para malaman nyo, hanapin nila kung nasaan. Kasi dapat ano nga yan, pag within 24 hours, nire-report na ho yan. Lalo na't hindi nyo nakikita. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin alam kung anong mga nangyayari. Wow. Sa labas, ang daming mga kalukuhan. Ay, siyempre. Kaya mas mainam na i-report nyo. Ano? Para... Ilang araw lang, Martes hanggang ngayon. 4 days na, pang 5 days na bukas. Ate Kim, uwi na. Hindi nagalit si tatay mo. Hindi naman nagagalit yata si tatay. Ano sila, maliit pa. Hindi naman ako gaya sa ibang tatay na palaano sa kanila. Minsan nagsabi yan sa amin na pupunta daw siya sa Maynila. Hindi pa siya aalis. Ano gagawin sa Maynila? Sabi daw ni Dave, mapapasokan ako doon na trabaho. Siya mapapasok. Gusto niya rin pumunta doon. Sabi Tapos niya, iiwan na. Siya mag-aalaga yung mga bata. Siguro yun na yung pag-ano niya, paglusot sa Sabi ko obligasyon. mag-aalaga sa mga bata. Alam mo naman sa nanay mo Nag-uusap na pala sila ni Dave. ano yung mga Baka yun na yun. Baka hindi na uuwi dito, baka nasa Manila na. sabi ko, alam mo naman nanay mo na Kasi 4 days na. mahina katawan. At saka matanda na, hindi nakakapag-alaga na ng ano. Saan nila Sige tatay ha. Sige. Babalikan na lang natin pag meron ulit tayong ipapaabot. Sa ngayon, yung gatas muna priority. Para kahit papaano, malulusog sila. Tsaka yung bigas. Thank you. Maraming salamat kay Tita G. At sa mga naagrabyado ni Kim, no? Pasensya Na lang po kami. kung Pasensya na po. may pera lang ako ang magbabayad. Kaso, Pasensya na po. mga Hindi ano namin kasi talaga mga alam. followers natin, kaya sa akin nagpi-feedback. Sa akin sila nagsasabi. Yung mga ginagawa niyang hindi maganda, hindi namin alam yan. Kasi hindi siya Hindi rin namin utos yun. hindi Tumutulong namin lang kami. utos yun. Tsaka hindi yan magsasabi sa amin na maggagawa siya ng masama. Dahil hindi siya papayaan. Ahad lang ang kwento. Sasabihan mo. Pasensya na lang Okay. po kayo. Oo, sige. Gusto mo i-play? Mike yan. Anong sasabihin kay mami? Hello, Mama. Mama, uwi na, ano? Anong sasabihin kay nanay mo? Pag sila lang. O sige tatay, para makapagluto kayo. Nandyan yung manok ha. Lutuin nyo na lang. Maraming salamat po. At Ate Kim, no, sana balikan mo yung mga anak mo. Bye-bye. Tugan ng mga baby, waray nanay tatay, waray. Waray nanay tatay, tira ako. Atay ako. Lula na lang.